Samahan niyo akong maglakbay mula dito sa Pilipinas hanggang sa Highway Masala sa India. Tara! Let's go! Napaka-importante ng biyaheng ito para sa akin dahil ito yung pinakauna kong labas ng Pilipinas bilang isang rider. At nakaka-excite pa dahil makikita ko first hand kung paano ba ginagawa ang isang world-class na helmet dito sa India. Kasama din namin sa biyahe na to ang mga dealers ng Motorworld Philippines, pati si Sir Zach ng Makina. The next day, saba kami agad para sa isang buong araw ng factory tour. One thing na napansin ko agad dito ay talagang matindi silang gumamit ng busina. Tignan nyo to. Kung sa Pilipinas to malamang away na yan, pero dito talagang ginagamit nila ng gusto yung kanilang busina. Parang napaganda na rin kasi aware silang lahat sa kalsada. Ang SMK Helmets is produced by its mother company, Studs. Taong 1972, founded by Mr. Madhu Khurana, nagsimula sila sa isang maliit na garahe na gumagawa ng mga handmade na helmet. At yung unang helmet lining nila ay tinatahi naman ng kanyang asawa na si Chand Khurana. Lumipas ang mga taon, gawa ng kanilang pagsisikap at determinasyon, kasama na rin ang suporta at proteksyon ng gobyerno, ay namayagpag sila sa kanilang local market bilang Studs. And in the year 2015, naglabas sila ng kanilang premium helmet lineup. Dala-dala ang 4 na dekada ng kanilang expertise sa paggawa ng helmet na buo ang SMK. Ang brand name initials nito ay ang pinaghalong pangalan ng founder nito na si Mr. Madhu at ng kanyang anak na si Siddhartha Khurana. Sa kasalukuyan ay kaya nilang gumawa ng 14 million helmets sa loob ng isang taon o mahigit sa 1 milyong helmet kada buwan. So, ready na ba kayo para sa isang factory tour? Simulan natin ang tour dito sa kanilang design center. Dito sila gumagawa ng mga 3D printed prototype, nagde-design ng mga iba't ibang shells bago nila gawa ng actual na steel moldings. After nito, diretso tayo sa kanilang mga steel milling machines. Saan nila dinidevelop yung mga na-design nilang mga steel moldings. Million mounts. Piraso. Yung mga tools yan ang pinakamahal. Hindi, solid block yan ng steel. After magawa ng steel moldings, dito naman tayo sa injection area. Ito yung ABS plastic granules kung saan nagsisimula yung bawat shell ng mga helmet. Pagkatapos, dito ini-inject yung ABS plastic para hulma sa pinaka-design ng helmet. Once matapos na yung molded shell, pupunta na ito dito sa cleaning section, painting and polishing. At bawat step dito talagang meron silang quality check na ginagawa. Dito naman tayo sa visor treatment area nila. Dito pinoproseso yung mga visors na ginagamit sa helmets nila. Dumadaan ito sa 10 stages ng paglilinis gamit ang mga ultrasonic rays. At pagkatapos naman ay inidip ito sa silicone solution para mas mapatibay at maging anti-scratch yung visor. Dito na rin binubutas yung visor para maging pinlock ready, nililinis ulit at nilalagyan ng karampatang sticker depende sa kanyang model. Ngayon dumako naman tayo dito sa room kung saan ginagawang tinted yung mga visors. Dito sa aparatos na to ay nilalatag yung mga clear visor, pagkatapos ay ibibake nila dito sa parang malaking oven ng mga ilang minuto, and after that, ito yung finished product. Dalawa. Ngayon, papasok tayo sa kanilang printing facility.
In-house din nila itong ginagawa mula sa paglatag sa makina, pag-iimprinta, hanggang sa pagpapatuyo, lalo na sa quality check ng mga naimprinta nilang materials. Pagkatapos nito, dako naman tayo sa kanilang decals assembly. Dito, ini-install ng mga artisans yung mga stickers na naimprinta nila sa helmet. Silipin din natin kung paano nila pinoproduce yung isa sa pinakamahalagang components ng isang helmet, which is yung EPS liner. It is the same, it is like the beads are being it comes together and the bonding creates. And thereafter, it is the baking process just to look at. Daanan na rin natin tong raw material section bago tayo pumunta sa production ng mga liners. Mula sa paglatag ng foam, pag-compress, hanggat sa pagtatahi ng mga iba't ibang components ng isang hypoallergenic na liner, dito yon ginagawa. Bago tayo pumunta sa pinaka-final assembly line, daanan muna natin tong isa sa pinaka-importanting aspeto ng paggawa nila sa kanilang helmet. Ito yung kanilang in-house helmet testing facility para siguradong papasa sila sa iba't ibang uri ng mga safety standard requirements tulad ng ECE, DOT, ISI, ICC at iba pang mga safety standard requirements na kanilang sinusunod upang makasiguro na safe gamitin sa kalsada yung mga nilalabas nilang helmet sa kanilang pagawaan. So the helmet needs to stay below a certain amount of G's. Okay. In order to have this pass the testing. Okay. See, theoretically, you don't see a lot on the helmet itself. It's still in great condition. However, after a blow like this, you should always change out your helmet. And even it doesn't have this little crack, maybe it will still, the EPS will have absorbed the power of the impact. Therefore, you can never use that again, even though you don't see it on the helmet outside. For the ECE 2006, you have to pass a 60 meter per second particle that's being shot in a high speed at 60 meters per second, which is I think about 214 kilometers an hour onto the fire. That is the small ball at 60 meters per second. As you can see, nothing has changed to the visor whatsoever. This is really important for when you're riding on the road and there's like a stone chip coming onto your face or it's not gonna shatter. It's not gonna shatter. Pagkatapos nating makita lahat mula sa paggawa ng shell, EPS liner, pagpapatibay ng visor, pagtahi ng mga inner linings, hanggang sa quality and testing area nila, pupunta na tayo sa pinaka-last step ng kanilang proseso dito sa helmet assembly and packaging section. Sunod namang pinakita sa amin yung mga upcoming helmet lineups na paparatingin sa atin dito sa Pilipinas. So ito yung mga sa Pilipinas. Kaya mo na makakita nito.
Dual visor with sun chip. Parang natatanggal din yan. Naalala niyo ba yung helmet na ito? Ito yung gamit natin sa Visayas, Mindanao. Pero ibang colorway ito. Ito yung cartoon version ng helmet ng Visayas. So ang ganda rin pala na ibang kulay. Sa kanila wala. Gusto nga lang kasi na check out lang natin itong display room nila. Oh, they have the Ninja 650. It's a model. Kita natin dito yung mga coming nila na riding jackets na ibinigay din sa amin ngayon para matest out sa market. Wow. They have boxes din and fitting rack. Ganda. Hi. Bye-bye. Hello. Finally. Well, finally. Mabalik na tayo sa room. Grabe. Napaka-informative ng araw na ito. And, meron silang pa-take home sa atin na helmet. Your choice. Pero ito yung pinili ko. Susutin natin ito bukas sa ride. And, meron ding riding jacket. And, so, yun lang. Pagod na talaga. Good night. Today is the right day. Morning mga ride. Riding jacket. Let's go. Good morning. Sa mga bikes na pipili to ride in India. Parang expressway yata dito sa India. So tuloy-tuloy ito hanggang Agra sa Taj Mahal. And ito yung gagamitin nating motor. Hello brother. Hello. Hello. Yeah. So bago kami umalis papuntang Taj Mahal, gusto ko munang magpasalamat sa Motor World Philippines for bringing me here. Tara, ride na tayo dito sa India.
Ang lamig dito, para nagra-ride sa Baguio papuntang Sagada. Pero mataas yung sikit nga gano'n yung pakiramdam malamig. Kaya itong mga riding gears namin pang malamig talaga. May liner and then itong gloves ko ay pang winter gloves. Hello! So, nag-stop over muna kami dito sa, hindi ko alam kung anong lugar to. Wala rin kasi akong signal ngayon. Kaya hanapin muna natin yung siya kung nasaan. Doon. Washroom. Washroom. Dito. Dito. Sama ko sila sir. Hello. Saan? Dito na. Where's the washroom? Last corner washroom. Alright. Yeah. Welcome. Thank you. Hello. Hi! Oh, hello. Oh, you ride ng Pinas? You ride ng India. Yan yung bike niyo. Oh, border ko mga kilala natin. Parang walang CC restriction dito sa expressway nila sa India. Hindi ako sure pero habang binabagtas namin to may mga maliliit na motor akong nakakasabay. Lunchtime. India. Okay, nandito kami sa second stop. Dito sa Yamuna Expressway sa India. Kakain muna kami. Pero bibi muna tayo. So ayun, hanggang dito na lang muna tayo magra-ride sa India dahil babalik na kami sa aming bus para pumunta naman sa Taj Mahal. Tapos na namin mag-ride sa expressway. I have a feeling na kaya hindi na kami pinag-ride dito. Hindi namin kaya yung traffic style dito sa India. Dahil iba talaga. Baliktad yung kalsada, napakaraming motor. At hindi sila natatakot sa mga bus. Talagang git-gitan kung git-gitan. Pero ang ganda yung experience. Entry token to the Taj Mahal. Ang nakalagay ay Archaeological Survey of India. Ayan, kailangan natin to para pasok sa loob. कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह Sabi kanina, bawal daw mag-video. Pero marami naman nag-video dito. Siguro dun sa loob yung bawal. Sa loob nitong Taj Mahal. कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की
araw namin dito sa India. Ngayon ay papunta kami sa bayan ng Jaipur o mas kilala sa tawag na Pink City. यूं तो कभी मैंने सोचा न था कि इस कदर हो जाएगा मुझे प्यार जब से मिली हूँ तुमसे है ये दास्तां. Dinaanan namin saglit itong kanilang elephant sanctuary dito sa Jaipur. Yung bating niya, pandutong ng bating niya. Pagkatapos niyan, diretso kami dito sa pinakalas na hotel namin dito sa India. So dito tayo sa 207. Wow, nice. Dear Mr. Carlino. Last hotel sa trip na ito. Bukas ay babalik na tayo sa Delhi. Then lilipad na tayo pabalik sa Pilipinas. Pero ngayong gabi, pupunta muna kami sa Chowki Dani para ma-experience namin yung traditional na Rajasthani culture. Namaste. Kakaiba tong lugar na parang siyang isang malaking kainan na halo-halo yung nagaganap. Morning! Ito na yung last day natin dito sa India dahil from Jaipur, babalik na kami sa New Delhi papunta sa airport. And after ng siguro mga ilang oras na biyahe, nasa Pilipinas na kami ulit. Kaya, i-ride ang Pinas na ulit. Salamat, India!